Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, hello at magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea. At ganoon na rin sa lahat ng listeners ninyo. Ako nga pala si Timothy. Ipinanganak ako sa isang pamilya na sabihin na nating nakakaluwag-luwag sa buhay. Hindi ko naranasan ang maghirap sa kalsada, magutom, o yung mamroblema sa mga damit na susuotin ko araw-araw. Malaya akong nabibili ang anumang bagay na gustuhin ko dahil malaki naman ang kinikita ng mga magulang ko. Pero kung iisipin ninyo na napakaswerte at napakasarap ng buhay ko, pues nagkakamali kayo. Oo, hindi ako naghirap pagdating sa pera at sa pang-araw-araw na mga pangangailangan. Pero malungkot ang buhay ko dahil nag-iisang anak lang ako. Wala akong kasamang lumaki, wala akong kalaro, walang kasangga sa buhay. Maging ang mga magulang ko ay hindi ako nabibigyan ng sapat na oras. Halos buong buhay nila ay ginugol nila sa pagtatrabaho at pagpapalago ng mga negosyo. Ang mahalaga lang para sa kanila ay ang mabili ang mga gamit at pagkain na kailangan ko at mapagtapos ako sa isang magandang universidad. Popoy at Bea, bukod sa kakulangan sa pagkalinga ng mga magulang, problema ko rin kung papaanong patutunayan ang sarili ko sa kanila bilang anak. Sa tuwing nagkakaroon kasi kami ng pagkakataon na makapag-usap-usap, palagi nilang pinapaalala na pagbutihin ko ang pag-aaral ko at huwag na huwag ko raw silang ipahihiya. Binigyan naman nila ako ng kalayaan na pumili ng gusto kong kurso sa kolehiyo. Pero parang hindi sapat yun. Kahit kailan kasi, hindi nila tinanong kung masaya ba ako sa ginagawa ko. Ang lagi nilang bungad sa akin ay kung kumusta na ba ang mga grades ko. Hindi ko sila nakitaan ng concern, ng pag-aalala. At never nila akong tinanong kung may kulang pa ba sa akin bukod sa baon, magagandang damit, at sa sasakyan. Kaya hindi ko masabing exciting ang college life ko. Maliban na lang sa isang tao na nagbigay ng kulay sa buhay kong sobrang nakakabagot. Boring talaga nitong eskwelahan na to. Ba't ba kasi ako nagpapakahirap mag-aral may business naman kami? Kakainis. Ay, parang gusto ko nalang gumala ah. Oy, team! Ba't nandito ka pa sa labas? Malapit na mag-start yung first period natin ah. Ikaw din naman, nandito pa. Kararating ko lang kasi. Tara na, pasok na tayo. Ay, parang tinatamad akong pumasok eh. Loh, ikaw din? Pareho pala tayo eh. Nakakatamad no? Huwag na tayong pumasok. Sira ulo, hindi pwede. Tara na sa loob. Sige, mauna ka na. Sunod na lang ako. We, susunod ka? Oo nga. Sus, yung mga galawan mong ganyan, parang may iba kang binabalak eh. Bakit? Ano ngayon kung may iba akong balak? Share mo naman, baka exciting yan. Exciting talaga. Sama ka? Saan? Actually, di ko pa alam kung saan. Saan ba magandang tumambay? Pero baka sa bilyaran na lang muna ako. Uy, sama ako. Sasama ka na naman. Tapos kakapit-kapit ka na naman mamaya sa braso ko. Feeling jowa. Sus, kunwari ka pa eh. Gustong-gusto mo namang may nakayapas sa'yo. Siyempre. Yan, porket maganda yung kasama kahit tropa, papayag magpalandi. Yan tayo eh. Ikaw din naman ah. Porket gwapo ako, gustong-gusto mong nilalandi ako. Yuck! Hindi ah, tinetesting lang kita no? Sus, utot mo, tinitesting. Sino maniniwala sa'yo? Nung nagsine nga tayo, ang higpit-higpit ng yakap mo eh. Kulang na lang idantay mo sa akin pati yung binti mo.
O di kung ayaw mo, edi wag. Madali naman akong kausap eh. Kung ayaw ko, paano yan? Gusto ko. Tignan mo tong hayop na to. Basta landian talaga, ang bilis mong kausap eh. Bakit ba pareho lang naman tayo ng trip eh. Oo na. Ano, sasama mo na ako? Pag-isipan ko. Sige na, pasok ka na. Tawagin na lang kita mamaya. Sige. Dito na muna ako habang pinag-iisipan mo. Pumasok ka nga muna, tawagin na lang kita mamaya. Sira, pag nakapasok na ako sa klase, mahirap nang tumakas. Kaya ngayon pa lang, mag-decide ka na kung isasama mo ko o hindi. Kulit. Ano, sama mo na ako? Sige na nga. Tara. Yun! Bad trip ah. Pangatlong talo na natin to ah. Apakamalas mo talaga kahit kailan no? May balat ka yata sa puwet eh. Lo, ako pa talaga malas. Ikaw lang naman tong nakisabit sa akin. Sabi ko naman kasi sa'yo, wag ka nang sumami. Paano ka naman kasi makakatira ng maayos dun ka sa magagandang chicks na katingin habang sumasargo? Ganun talaga. Inspirasyon. Inspirasyon daw. Meron bang inspirasyon na malas? O sige, next round, hindi na ako titingin sa ibang chicks. Sa'yo na lang. Mamaya, pahinga muna tayo. Pagpag muna tayo ng malas. Yossi break? O gusto mo kape? Sige tara, kahit ano. Brad, Yossi break lang kami ah. Sige. Balik kayo Okay, Roger. Tara, Ikay. Buti pa mga tao dito, no? Parang walang iniintindi. Oo nga Problema lang nila, kakainin nila sa araw-araw. Mantalang tayo, iniisip natin kung paano ba hindi maipapahiya mga magulang natin. Kung paano sila magiging proud sa atin. At taas-taas naman ang expectations nila. Minsan tuloy parang ang sarap na lang din maging tambay. Tamang chill lang, kwentuhan tungkol sa buhay-buhay. Kung ano maisipang trip, bira lang ng bira. Nakakaingit maging malaya. Alam mo, pwede naman Ang alin? maging malaya. Kahit saglit lang. Para ngayon, malaya tayo saglit? Oo, pero mas may ilalaya pa. Aba, teka. Parang may iba kang trip na yun Sama ka? Gusto mo ba? Saan? Basta, gusto mo ba? Bahala ka kung ayaw mong sabihin kung saan. Paano ako makakasagot? Mas masaya pag surprise. Kung ayaw mong sumama, bahala ka. Basta ako gagala. Hoy, Timothy! Teka lang! Huwag muna akong iwan dito! Gago! Tarantado ka. Kung san mo na ako dinala, anong lugar ba to?
Huwag ka mag-alala. Montalban lang to. Kala mo Tagaytay, no? Grabe, ang dami palang magagandang lugar dito, no? Actually, ngayon nga lang ulit ako nakapunta dito eh. Ang iyong ngiti di matatagpuan kahit saan. Hep, hep, hep. Ano yan, ha? Palapit ka na ng palapit, ha? Dumadamoves ka na naman, eh. Ganato naman. Paakbay lang eh. May tanong ako sa'yo. Ano yun? Okay ka na sa ganito? Ha? Saan? Anong ganito? I mean, yung ganito, landian lang. Oo, alam ko tropa tayo, pero hindi mo ako maluloko, no? Alam kong may pagnanasa ka sa akin. Well... So, type mo ako? Oo na. Gusto pa yung sinasabi ng diretso eh. Siyempre, para alam ko kung saan ako lulugar at saka para alam ko rin kung saan kita ilalagay. Pareho naman tayo ng trip, di ba? Yung ganito lang. Para tayong magsyota pero hindi. Actually, O edi, ganito na lang muna tayo. hanggat hindi pa natin naiisipan magseryoso? Tarantado ka talaga eh, no? Ganto ka ba sa lahat ng babae? Hindi. Sa'yo lang. I mean, yung ibang babae kasi gusto commitment agad eh. Eh alam mo namang ayoko pa ng ganun. Hindi ko pa nga alam kung ano ang hinahanap ko sa babae. At saka, ikaw lang naman yung pumapayag sa ganitong setup eh. Eh kasi feeling ko pare-pareho lang talaga tayo. Siguro kaya mo rin ako napapayag sa ganito kasi sobrang nakaka-relate ako sa'yo. Sa mga issues mo sa buhay, sa mga trip mo, tsaka sa mga pananaw mo sa pakikipagrelasyon. Kung baga, pareho tayong gusto ng may kalandian, may kalambingan. Pero ayaw muna ng relationship. O diba? Kaya hanggat nandito pa ako, wag mo muna akong itaboy. Ikaw din, wala ka nang mahahanap na kagaya ko. Yung swak na swak sa gusto mo. Oo na. Higpitan mo na nga yung yakap mo, lumalamig eh. Ge, halika. Yan. Okay na yan? Yan. Perfect. Tim. Huwag ka munang magseseryoso, ha? I mean, huwag ka munang maghahanap ng seryosong girlfriend. Diyan ka lang muna. Kasi, ikaw yung kailangan ko ngayon eh. Ako din, Ikay. Ikaw yung tamang-tamang tao na kailangan ko. Hindi ako makahinga kapag nandito ka. Para akong nasa ibang Popoy at Bea, kung meron mang isang tao sa buhay ko na sobra kong ipinagpapasalamat sa Diyos, iyon ay walang iba kundi si Ikay. Classmate ko siya sa college at naging magtropa na rin kami kinalaunan. Ang hindi nga lang alam ng tropa namin ay may mas espesyal pang namamagitan sa amin ni Ikay. Masasabi kong si Ikay yung saktong female version ko. Parehong-pareho kami ng mga pinagdaraanan sa buhay. Pareho kaming kulang sa pagmamahal at atensyon ng pamilya at pareho kaming naghahanap pa rin ng kakaibang atensyon. At nahanap nga namin yun sa isa't isa. Basta't ang usapan namin ay hanggang dun lang. Hanggang atensyon lang muna. Wala munang commitment, walang seryosohan. Ganon ang naging setup namin sa mahabang panahon, Popoy at Bea. Para kaming magkarelasyon, madalas kaming lumabas ng kaming dalawa lang, pumupunta sa kung saan saang mga lugar, at naibibigay sa isa't isa ang init na pareho naming hinahanap-hanap. Napagkasunduan namin na hanggat hindi pa naman kami handa na magseryoso sa pakikipagrelasyon, ay itutuon na muna namin ang natitira naming oras para sa isa't isa.
Hanggang sa lumipas ng mabilis ang panahon, nakapagtapos na nga kami ng college at na-stuck pa rin kami sa setup na yun. Sa totoo lang, parang ayaw ko na rin kasing kumawala pa sa kasunduan namin ni Ikay. Masaya kasi ako sa kanya. Siya lang ang nakapagbibigay ng kakaibang excitement sa akin. Si Ikay lang yung nag-iisang maganda sa napakapangit kong buhay. Kapag nawala pa siya, ano na lang ang mangyayari sa akin? Ano na lang ang magiging itsura ng mundo ko? Saan kaya nakapwesto yung mga yun? Tim! Tim, dito! Ayun. Kanina pa kayo? Oo, pero carry lang. Nakatapos naman ako ng isang output habang naghihintay eh. Ba, grabeng kasipagan naman yan. Hanggang dito ba naman sa coffee shop? Naku! Ano pa bang bago dyan kay Shyla? Kahit naman nung nag-aaral tayo, ganyan na yan eh. Sinabi mo pa. Nga pala, wala pa si Ikay. Kala ko nandito na siya. Malapit na rin daw sila. Medyo na-delay kasi sinundo yata siya ng boylet niya. May boylet si Ikay? Hindi niya nasabi sa akin yun ah. Ay, sorry. Correction. Potential boylet pa lang. Ah, Uwe, yun na pala sila eh. Hi guys! Hindi pa naman kami sobrang late, no? Hindi naman. Sakto-sakto lang kasi kakarating lang din ni Tim. Oh, so anong balak? Ano, dito lang tayo sa coffee shop? Ang boring naman ng get-together kung ganon. uy, teka. Di mo pa nga pinapakilala sa amin yung kasama mo eh. Ay, oo nga pala guys. Si Barry nga pala, friend ko. Barry, sila yung tropa ko since college. Si Shyla, si Mark, and si Tim. Hi, Barry! Welcome sa tropa, bro. So ano, saan tayo? Si Shyla na bahala dyan. May mga nakaredy ng itinerary yun eh. So eto na nga. Siguro naman, pwede kayong lahat mag-sleep over, no? Ako, game ako. Ako rin. I'm in. Ayun! Perfect! May binook akong staycation sa Taguig. All set na yung lahat. Daan na lang tayo sa supermarket para bumili ng mga lulutuin tsaka iinumin. Okay, let's go. Ay, sa wakas nakarating din. Kulang na lang maging kargador ako sa dami ng pinabitbit nyo ah. Sorry ka na lang. Alam nga naman pagbitbitin mo kami mga girls. Makareklamo naman tong si Tim. Tinulungan ka naman ni Barry ah. Buti na lang kamo, nandyan si Barry. Ano tol, okay ka lang? Yup, medyo magaan naman itong mga napunta sa akin eh. Wait. Parang may kulang. Ano yon? Hindi tayo nakabili ng paper towel. Tsaka ng lemon. Ganun? Chat mo na lang si Mark. Malamang nasa elevator na rin yun paakyat. Hindi. Sige, kami na ni Barry yung bibili. Sure kayo? Oo, uuwi na rin naman tong si Barry. Sasamahan ko lang hanggang sa baba. Lo, uwi ka na tol? Oo eh, may maaga pa kasi kaming meeting bukas. Ah, Yun na lang ba ang bibilhan, Shyla? Oo, at saka samahan mo na rin ng mga seasoning. Okay. wait, sama na ako. May bibilin din ako eh. Okay, tara. Wait lang, team ha. Samahan ko lang si Barry sa basement parking. No need na, Ikay. Kaya ko na. Bilhin nyo na lang ni Tim yung mga bibilhin nyo para makabalik kayo kagad sa unit. You sure? Oo naman. Thank you for introducing me to your friends. You're welcome. Thank you rin sa pagsama. Ingat ka. Thank you.
Ikaw di mo sinasabi sa akin, nagpapaligaw ka na pala sa iba. Hindi pa. Actually, ngayon lang kami lumabas ni Barry. Buti nga sumama siya dito kahit first date pa lang namin eh. So, saan mo siya nakilala? Anak ng friend ni Mommy. Gustong ireto sa akin kaya pinagbigyan ko na. Alam niya ba yung sa ating dalawa? Well, sinabi ko sa kanya na hindi pa ako sure kung gusto ko nang magka-boyfriend. Sabi niya okay lang naman daw. Tim, paano yung sa atin? Ikaw. Di ba, ang usapan naman natin, tayo muna hanggat hindi pa tayo ready na magseryoso. Bakit? Gusto mo na bang mag-commit? Ewan ko, pero ang tagal na kasi ng setup natin 2 taon na. Hindi ka ba nanghihinayang sa time? Kung yung 2 taon na yon ginugol natin sa paghahanap ng seryosong karelasyon, siguro nakapag-build na tayo ng magandang future kasama ang iba. Diba? May point ka naman. Pero, kung yun lang naman yung concern mo, bakit hindi na lang tayo? Pwede rin naman natin itry Pareho nating alam na hindi mag-work. Kaya nating magseryoso, oo. Pero sa isa't isa? I don't think so. Nasimulan natin ang lahat ng puro laro. Sanay tayo na trip-trip lang yung atin. Baka madala pa natin yon kapag naging tayo talaga. Sa bagay. Pero, just for the record ngayon ko lang sasabihin to. At some point, naisip ko na ring ligawan ka. Naging totoo rin yung pagkagusto ko sa'yo. Pareho lang naman tayo Libo na ang nasabi, parang wala namang narinig. Di ba usapan natin, unti-unting susubukan natin. Kay tagal na ganito na lamang ba? Para tayong mga tanga, no? Ngayon lang tayo nagsabihan ng feelings. 2 years down the road, saka lang natin sinasabi to. So, palagay mo, Barry is the one? Gusto mo na magseryoso sa kanya? Yeah, I guess so. Okay. Well, mag-uumpisa pa lang yung staycation natin. Ayoko namang maging awkward pagbalik natin sa unit. So, let's play it cool na lang. Kaya mo? Yun naman ang lagi natin ginagawa Yeah, right. We've always been playing it cool. So wala nang bago kung magpanggap tayong parang wala lang. Ikay. Feels weird. Hindi ko dapat nararamdaman to Pero, why is it so hard to let go? It is. Yun din yung nararamdaman ko. Pero pareho nating alam na this time, ito na yung kailangan natin. It's time to get serious. But with someone else. Bakit ba tayo pa ulit? Sabihin mo nga, ano nga ba tayo? Popoy at Bea, kahit ang pinakamagandang bulaklak kapag hindi naalagaan ng tama, ay malalanta rin kalaunan. Ganon na nangyari sa amin ni Ikay. Napabayaan. Na-enjoy lang namin yung ganda at yung saya na kasama ang isa't isa, pero hindi namin nabigyan ng tamang pagpapahalaga. Hindi naman kasi talaga namin intensyon na panghawakan ng habang buhay yung meron kaming dalawa. Parang panandalian, pero nagtagal nang hindi inaasahan. Ang gulo, sa totoo lang. Napakagulo ng setup namin.
Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin mahanapan ng sagot ang tanong na bakit namin hinayaang mawala lang yung bukod tanging nakapagpapasaya sa aming dalawa? Bakit namin inunang isulat yung wakas ng kwento namin bago pa man namin ito simulan? Ang resulta tuloy, kahit gaano kami kasaya sa piling ng isa't isa, ay napaniwala namin ang mga puso't isip namin na nakatadhanang magtapos ang kung anumang meron kami. At yun nga ang nangyari. Natapos ng hindi nabibigyan ng tamang simula. Sinubukan kong ilaban, Popoy at Bea. Sinubukan kong makipag-bargain kay Ikay. Baka kasi pwede. Baka naman pwedeng pagbigyan namin yung nararamdaman naming dalawa. Pero dahil nga kumbinsido na kami na nakalatag na ang huling tuldok ng kwento namin, ay hindi na kami nangahas na magpatuloy pa. Gumawa na lamang kami ng panibagong kwento kasama ang ibang tao. Si Ikay ay meron ng Barry. At ako naman, nakilala ko si Charm. Anak siya ng business partner ng pamilya namin. Nabait si Charm. Sobrang maunawain at mapagmahal. Pero hindi siya kasing exciting ni Ikay. Maganda siya, pero hindi ganoon kalakas ang dating niya. Matalino, pero hindi nakaka-challenge kausap. Masaya naman ako sa piling ni Charm. Smooth sailing ang naging relationship namin. Halos wala kaming pinag-aawayan. Pero hindi ko maiwasang hanapin sa kanya yung pakiramdam na tanging si Ikay lang ang nakapagbigay sa akin. Si Ikay na tropa ko pa rin hanggang ngayon. Thank you sa paghatid, love. I enjoyed our date. Ako din. Nga pala, tomorrow, magpapasama daw si Daddy sa Alabang. May bibilhin daw na construction materials. Pwede ka raw ba? Yep. Mga anong oras daw? After lunch pa naman, so makakapagpahinga ka pa. Kanina pa nagre-ring yung phone mo, love. Hindi ba importante yan? Di ko alam eh. Pero si Ikay lang naman to. So, hindi naman siguro ganun ka-importante. Pero kung paulit-ulit tumatawag, baka may something urgent. Sagutin mo na, love, para mapanatag ka. Okay. Hello, Danica. Wow, makadani ka naman. Ba't ka napatawag? Saan ka? Nandito, kila Charm. Bakit? Ay, akala ko nasa bahay ka lang. So, bakit nga? Tambay tayo saglit. Napapagot ako eh. Ge, paalam lang ako kay Charm. Okay, sige. Kahit isama mo na siya kung gusto niya. Sige, sabihin ko. Anong sabi? Wala naman, love. Hindi naman importante. Pero nag-aaya tumambay eh. Sabi, sama daw kita. Kaya lang, masyado ng late, love eh. 1 a.m. na oh. Pero ikaw, kung gusto mo siyang samahan, okay lang. Pag-isipan ko. Anyway, good night. See you tomorrow. Good night, love. Hello? Hello, Ikay. Saan ka nga ulit exactly?
Pasensya na, hindi ko naman alam na nagde-date pala kayo ni Charm. Sa susunod kasi mag-text ka para alam ko, hindi yung tatawag ka kaagad. So, bakit mo naisipang tumambay? 10 oras na ng gabi Hindi ko alam. Walang hiya. Lagi naman akong ganon, di ba? Laging ang sagot ko, di ko alam. Ewan, malay ko. Never pa yata akong naging sigurado sa buong buhay ko Alam mo, mga ganyang salitaan mo, mukhang hindi dapat kape iniinom natin ngayon. Musta kayo ni Char? Okay naman. Going strong. Buti ka pa. Bakit? Nakikita ko sa mga Facebook post mo, mukhang going strong din naman kayo ni Barry Paano ba malalaman pag going strong? Teka. Napaisip ako dun Alam mo, ang boring kasi. Ang boring ng relationship namin ni Barry. Ganun ba talaga pag seryosong relasyon? Yung parang feeling mo, masyadong pulido ang lahat. Mismo! Masyadong ideal, yung tipong pag nagde-date kayo. Kulang na lang makita mo yung sarili mo sa isang dating manual. Masyadong plain, masyadong by the rules. Masyadong predictable. Walang bago. Walang excitement. Walang... Parang wala akong maramdaman. Tayo ka dyan. Ha? Dating gawi. Karga ng full tank. Bahala na ako sa makarating. Gago, anong oras na? Saan tayo mamamasyal ng ganitong oras? Gusto mo ba o hindi? Ano, reklamo ka ng boring Ge, dala tayo maraming chichirya Bilis! Ikay, huwag mong ilabas yung ulo mo sa bintana ng kotse. Mahuhuli tayo, sira. Nasa expressway tayo Hindi, walang pakialamanan. Ngayon na nga lang ako makakapag-enjoy ulit Sige, bahala ka pag tayo di nakauwi Teka, anong lugar na to? Hulaan mo. Ano nga? Tarlac. Papunta na tayo ng Baguio. Ay we, gagi di nga. Sabi ko naman sa'yo bahala na kung saan makarating Hoy, sira ulo ka, Tim. Dakilang kidnapper ka talaga no? Ikaw naman, dakilang kalad ka rin. Sama lang ng sama. Hala, seryoso nga? Dadalhin mo ako sa Baguio? Di ko alam. Walang seryoso sa biyahe na to. Tarantado ka talaga. Baguio, here we come! Woo! O, kape. Lamig dito, no? Ikaw kung ano-ano na lang yung pumapasok dyan sa isip mo. Dalhin mo ba naman ako dito sa Baguio? Kunwari ka pa, nag-enjoy ka naman. Ngayon mo lang ba ulit naramdaman to? Alin, yung ganitong lamig? Hindi. Yung ganitong feeling. Yung malaya, yung excited ka. Yung mataas yung adrenaline mo. Pero hindi mo ma-explain kung bakit.
Baka ibig mong sabihin, mataas ang dopamine, yung happy hormone. Psst, adrenaline, dopamine, amoxicillin, penicillin, pare-pareho lang yan, Diyos ko. Basta masaya, ibang klaseng saya. Parang ngayon ko lang ulit naramdaman. Thank you, Tim. Thank you. Pinaramdam mo ulit sa akin to. No, Ikay. Thank you. Akala mo lang kinaladkad kita dito. Pero ang totoo, ako ang dinala mo dito. Hindi lang sa lugar na to, kundi sa ganitong pakiramdam. Kaya, thank you. Taragis kasi. Bakit kasi hindi mo kagaya si Barry? Naku po, patay tayo dyan. Kinukumpara mo na ako sa boyfriend mo. Delikado na yan. Hindi naman. Namimiss ko lang yung ganitong ugali mo. Free-spirited, malaya, masarap kasama, masarap samahan. Alam mo kung ano yung mamimiss ko? Ano? Yung lakad namin ng daddy ni Charm kung hindi pa tayo tumayo dito ngayon. Kailangan natin makabalik ng Maynila by lunchtime or else hindi na ako aabot. Hala, may lakad pala kayo? Paano yan? Wala ka pang tulog. Sus, di na uso yun. Pag masaya ka, ang pinakahuling bagay na gusto mong gawin ay matulog. Gagi, sige na, ako na magdadrive pa uwi para makapagpahinga ka sa biyahe. Sabi mo yan, ha? Oo. O sige, game. Basta wag usad pagong, ha? Kailangan natin makabalik agad sa Manila. Opo, masusunod, bossing. Your smile went through my eyes and my head to my heart. It just found its way from the very start. I fell in love with you. It took only a while. That's the magic in the journey. Popoy at Bea, gusto ko sanang sabihin sa inyo na masaya na ako sa buhay ko kasama si Charm. Mas may direksyon ang buhay ko sa kanya. Hindi kami puro saya lang, hindi puro excitement. Pero hindi ko kayang panindigan yun eh. Buong buhay ko kasi para na akong dinidiktahan ng mga tao sa paligid ko, ng mga magulang ko, ng lipunan. Parang may nagtuturo sa akin ng dapat ko lang gawin. Parang may nagsasabi sa akin ng dapat kong marating. Ang kailangan ko ay diversion. Gusto ko ng pahinga mula sa isang routine na kung tawagin ay buhay. Nakakahiya mang aminin pero magpasa hanggang ngayon, si Ikay pa rin ang nakapagbibigay sa akin ng pahinga na yon. Popoy at Bea, ewan ko kung bakit. Hindi ko alam kung papaano. Basta sa tuwing napupuno ng tanong ang isipan ko, ang laging sagot ay si Ikay. Mabuti na lang at walang kahit sinong nakakaalam ng nakaraan namin. Para sa mga taong nakakakilala sa amin, kami ay magtropa lang. Kaya malaya naming nagagawa ang dati naming ginagawa. Nakakarating sa gusto naming marating. Ang kaibahan lang, ngayon ay meron ng limitasyon. Nakatali na kami sa kanya-kanya naming relasyon. Kaya naman kahit na gaano pa kasaya ang bawat segundo na kasama namin ang isa't isa, ay palagi naming itinatatak sa isip namin na hanggang dito na lang talaga. At least ngayon, nakakasagwan na kami ng paabante sa buhay nang hindi nakakalimutang tumingin sa magagandang bagay. Dito sa mundo na puro trabaho at problema, naging pahinga namin ang isa't isa. Kahit ngayon, na magkaibigan na lamang kaming dalawa. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Good time. Popoy at Bea, kahit may kanya-kanya na kaming karelasyon, ay naging sandalan pa rin namin ni Ikay ang isa't isa. Ewan ko ba, pero sa tuwing nagkikita kami ay parang palagi kong nararamdaman ang lungkot niya. Parang nagkakasundo at nagkakaintindihan kami kahit na hindi kami mag-usap.
Maganda na ang buhay namin ngayon dahil unti-unti na naming napaplano ang kinabukasan kasama ang kanya-kanya naming mga partner. Kaso, yun na nga ang problema eh. Maganda lang, pero hindi masaya. Palaging may kulang. Para kaming nakulong sa kagustuhan naming magkaroon ng maayos na buhay o ng tamang buhay. Nabiktima kami ng maling akala na ang saya ay matatagpuan sa isang magandang relasyon. Pareho kaming nangangailangan ng saklolo, ng pagsagip. At hindi kami makahingi ng tulong sa ibang tao dahil kaming dalawa lang ang nakakaintindi sa isa't isa. Huwag niyo sana akong husgahan, Popoy at Bea. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Sa puso ko, alam kong may espesyal pa rin akong nararamdaman kay Ikay. At sa tuwing nagkikita kaming dalawa, pakiramdam ko ay nagtataksil ako kay Charm. Wala kaming maayos na usapan ni Ikay. Basta nandun lang kami para sa isa't isa bilang kaibigan. Pero hindi ko madadaya ang nararamdaman ko. Alam kong mahal ko pa rin siya. Kahit hindi ko yun sabihin sa kanya. Kahit wala akong gawin, alam kong pagtataksil sa girlfriend kong si Charm ang patuloy kong pakikipagkita kay Ikay. Kaya nagpasya na rin akong bawas-bawasan ang communication naming dalawa. Unti-unti ko siyang iniwasan at itinuon ng buo ang atensyon kay Charm. Alam nyo guys, napakalaking bagay na naituloy natin tong getaway natin. Kahit papaano, nakapagpahinga ako sa stressful life. Sinabi mo pa. Deadline dito, deadline doon. Ang hirap maging adult, no? Pero ito, walang halong pambobola. Proud ako sa inyo, guys. Sa atin. Akalain yung darating din pala tayo sa ganitong stage. Yung magseseryoso tayo sa buhay. True. Akala ko rin talaga tatanda tayong mga walang direksyon sa buhay eh. Palibhasa kasi nung nag-aaral tayo, puro tayo gimmick. Exactly. At ang isa pang nakakabilib ay yung pagseseryoso niyo sa love life. Si Tim, meron ng Charm. Ito namang si Danica, meron ng Barry. O diba? Hindi na kayo pa-fling-fling lang kagaya dati. Wala eh. Napikot ako nitong girlfriend ko eh. Wow, napiko talaga? Joke lang. I'm lucky to have you. You've shown me a different perspective in life. The same way I'm lucky with Barry. Natutunan ko maging mature sa buhay. Pero ngayon, enough na muna dyan sa mga seryosong usapan na ganyan. Nandito tayo para magsaya. Enjoy lang. Oo nga naman. Ay wait, kukuha lang ako pulutan. Mukhang napasubo si Barry ah. Halatang hindi sanay mag-inom eh. Oo nga eh, sensya na kayo guys ha. Okay lang yan. Anong oras na rin naman eh. Palagay ko dapat magpahinga na rin tayo. Actually, guys, mauna na rin siguro ako. Kanina pa ako hinihintay ni Charm sa room namin eh. Bakit kasi hihiwalay pa kayo ng room? Sumama na lang kayo sa amin para enjoy. Oo nga pare. Saka na kayo maglambingan ni Charm? Palagi naman kayo magkasama eh. Medyo nahihiya pa si Charm eh. Naghihilik kasi yun kaya ayaw nang may cashier sa kwarto. O sige na, punta mo na at baka kanina pa tapos mag-shower yun. Alam mo na. Sira. Love, halika na dito. Tama na muna yan. Love, sayang kasi.
Biglang bumaba yung value nitong inaabang akong share sa stock market. Now is the best time para mag-invest. Love, nandito tayo para mag-relax. Siguro hindi naman masama kung kahit ngayon kalimutan mo muna yan. Saglit na lang to, love. Promise, pagkatapos nito, susunod na ako sa bed. Okay. Uy, may tumatawag. Ikay? Hello, Ikay. Bakit? Nagpapahinga ka na? Medyo may ginagawa pa si Charmy. Teka, ba't napatawag ka? Pwede ka namang kumatok dito sa room namin kung may kailangan ka eh. Yun na nga eh. Hindi ko naman kasi alam kung anong kailangan ko. Ha? Or maybe it's better to say na hindi ko alam kung paano sasabihin kung ano yung kailangan ko. Ikay, sabihin mo lang ng diretso. That's it. Walang mahirap dun. Paano kung sabihin kung ikaw yung kailangan ko? What? Love, sino yung kausap mo? Wala love. Sila Mark lang. Mga nangtitrip lang. Okay. Anong sinabi mo, Ikay? Tim, ang hirap kasi eh. Tulungan mo naman ako. Tulungan? Saan? Nandito ako sa pintuan ng room nyo. Puntahan mo naman ako. Please. Ano? Please, Tim. Sobrang nahihirapan at naguguluhan na ako eh. Ikay naman eh. Nandito si Charm. Halos katabi ko lang siya. Baka kung ano isipin niya. Okay, sige. Babalik na lang ako sa room namin. Wait. My goodness, Ikay. Ge, hintayin mo ako dyan. Tim, buti na lang lumabas ka. Ikay, teka lang. Nasa loob si Charm, okay? Baka marinig niya tayo, baka marinig ka niya. Baka kung ano isipin nun. Okay. Ano bang problema? Tim, huwag mo sabihin. Ako lang nakakaramdam nito. Nang alin? Ito! Itong lintik na pakiramdam na to. Hindi ko na kaya eh. Hindi ko na mapigilan na. Hindi mo mapigilan na? Ikay, teka lang. Ikay, ano ba? Ikay, nasa loob lang si Charm. Nababaliw ka na ba? Paano kung biglang lumabas yun at makita tayo? Gulo tong pinapasok mo, Ikay. Alam mo yon, gulo. Okay, sorry. Sorry kung nakakagulo lang ako. Sige, aalis na ako. Bihira naman eh. Kakainis naman, Ikay. Ba't mo pa ginagawa sa akin to? Ba't mo pa ginugulo yung utak ko? Ikay! Lika nga dito. To leave me behind, it hurts to think that our love didn't last. We built it up to watch it fall down. But even though we moved on separate ways, my love for you is still the same. My heart still beats your name.
Eto, inom ka muna ng tubig. Salamat. Nasabi ko na kay Charm na kasama kita dito sa labas. Anong sinabi niya? Wala naman. Wala siyang idea sa kung ano man yung nangyayari sa atin. Hindi ba siya nakakahalata? Hindi yun. Si Barry, alam ba niya? Hindi niyo ba pag-aawayan to? Ewan ko. Bahala na. Sorry, Tim, ha? Sorry kung nakakagulo ako. Ikay, kahit naman anong panggugulo mo, hindi ako maaapektuhan kung talagang wala na akong pakialam eh. Palagay ko, pareho lang tayo ng pinagdadaanan ngayon. Nagiging panggulo ka lang naman kasi naguguluhan din ako. Tim, kaya ba natin to? Pareho nating pinili na magseryoso na sa buhay pero hindi naman natin mapanindigan. Kung tutuusin, ang swerte na natin sa mga partner natin eh. Pero bakit ganito? Bakit parang may hinahanap tayo? Tim, masaya ka ba kay Charm? Yung totoo, ha? Stable na yung relationship namin ni Charm. Mahal na mahal niya ako. She's the ideal woman for me. She's the woman I can build a family with. Pero mahal mo ba? Yun ang tanong ko. Tim, mahal mo ba? Ikakasal na kami. Alam ko kung saan papunta yung tanong mo. Kung pwede ko ba siyang iwan? Kung pwede bang tayo na lang? Ikay, kahit hindi mo ituloy, alam na alam ko. Kasi, sa totoo lang, naisip ko na rin yan. Pero let me tell you, hindi pwede. Alam na ng mga pamilya namin. Nakaayos na yung lahat. Malaking gulo pag umatras pa ako. So magpapatali ka na lang kahit ayaw mo? Hindi ko ayaw to, Ikay. Ba't mo naisip na ayaw ko to? So gusto mo? Gusto. E di ituloy mo. Sige, bahala ka. Ikay, look. Alam kong nahihirapan pa tayo sa mga bagong buhay natin ngayon. Pero ngayon lang naman to eh. Kapag nasanay na tayo, baka pasalamatan pa natin ang isa't isa na hindi tayo basta-basta bumigay. Nabuti na lang hindi tayo nagpatalo sa tukso. Nagigits mo naman ako, di ba? I know. Naguguluhan lang talaga ako ngayon. Alam ko malalagpasan natin to, Ikay. Kumapit tayo sa kung ano yung tama, okay? Pareho na tayong committed sa mga partner natin ngayon. Tapos na yung mga panahon na puro lang tayo good time. This is our chance na ayusin na yung mga buhay natin. Even if that means living our separate lives. I wish you will sing this song for you, and let you know that I still breathe you, still need you. I wish you were here, 'cause I care. Popoy at Bea, ang hirap talagang dayain ng puso, ano? Habang nilalabanan mo, ang nararamdaman mo ay lalo lang itong nagpupumiglas. Ganun na ganun ang nangyari sa amin ni Ikay. Sa kagustuhan naming panindigan ng mga naging desisyon namin sa buhay, ay hindi namin namamalayan na niloloko na pala namin ang mga sarili namin. At kami rin ang kawawa. Ramdam na ramdam kong gustong ilaban ni Ikay yung sa aming dalawa. At sa totoo lang, ako rin. Gustong gusto kong maging malaya na mahalin si Ikay. Gustong gusto kong mahalikan siya ng hindi patago. Sa tuwing katabi ko sa pagtulog si Charm ay hindi ko maiwasang hilingin na sana ay si Ikay na lamang ang kayakap ko. Na sana ay siya na lang ang kasama ko sa kasal na kasalukuyan ko ng pinaplano.
Huli na nang ma-realize namin ni Ikay kung ano talaga ang gusto namin, Popoy at Bea. Naipit na kami sa sitwasyon na mahirap ng takasan. O siguro ako lang yun. Nabalitaan ko kasi na nagkahiwalay sina Ikay at Barry. Kung ano man yung dahilan, hindi ko alam. Pero hinihiling ko na sana ako din. Sana meron din akong lakas ng loob na meron si Ikay. Sana may magawa rin ako para kumawala sa kinaroroonan ko nang walang nasasaktan. Alam ko kasing hulog na sa akin si Charm at sa oras na bumitaw ako sa relasyon namin, ay siguradong masasaktan ko siya. Masasaktan ko ang babaeng walang ibang ginawa kundi ang mahalin ako ng buong buo. Ayaw kong gawin. Ayoko sana. Pero kung hindi ako magpapakatotoo ay habang buhay ko lang siyang paniniwalain sa isang pagmamahal na hindi naman buo. Ay, nakakapagod. Ang dami palang kailangang daluhan na seminar kapag ikakasal, no, love? Tapos bukas, kailangan nating i-meet yung organizer kasi ipapacheck niya daw yung pictures ng venue na napili at saka i-discuss na rin yung available packages. Sa palagay mo, love, mas okay ba kung i-meet na lang natin siya somewhere o sa bahay na lang? Sige lang. Ha? Anong sige lang? Pinapapili nga kita eh. Papupuntahin na lang ba natin yung organizer sa bahay or imi-meet na lang natin siya somewhere like coffee shop or sa resto? Sorry. Kahit saan naman pwede. Pero saan ang mas maganda? Ikaw na bahala, love. Kung saan kayo mas komportable. Ay, love. Parang wala ka sa sarili. Ha? Kanina ko pa napapansin, hindi ka nakakasagot ng maayos sa counselor. Kanina? Hindi, medyo masakit lang ulo ko. Love, I know may gumugulo sa isip mo. Ano ba yun? Sabihin mo na baka may maitulong ako. Sige na. Narinig mo naman yung sinabi kanina sa counseling, 'di ba? Kailangan ang open communication. Kaya lang, love. Kahit ano pang problema, no matter how humiliating it is, kailangan na pag-uusapan. You think so? Of course. Kahit na malagay sa alanganin yung wedding natin? What do you mean? Malagay sa alanganin? Love, may chance ba na i-move natin yung kasal nang hindi mag-aalala yung families natin? I-move? Bakit naman? Hindi ko kasi alam kung ready na ako eh. I mean, handa naman ako. Hindi lang talaga 100% ready. Bakit naman? May problema ba? Pwede naman natin pag-usapan eh. Actually, meron eh. May nagawa ba ako? Wala kang nagawang mali. Hindi ikaw yung may kasalanan. Ako yung may nagawang kasalanan sa'yo. Kasalanan? As far as I know, wala ka namang ginagawang masama ah. Charm, love, hindi kasi ako naging faithful sa'yo eh. What do you mean? I cheated on you. You cheated on me? How? Why? Can I keep it to myself muna? Keep it to yourself? Paano natin mapag-uusapan kung ayaw mong sabihin? Paano natin maaayos to? Charm, sa totoo lang, hindi ako sure kung gusto ko ba talagang pag-usapan to ngayon eh. All I know is, hindi buo yung atensyon ko sa kasal. At ayoko nang dagdagan yung pangloloko ko sa'yo.
Kaya nga sinasabi ko na to sa'yo ngayon eh. Okay. So what's your decision? Pinipili mo yung babae mo over me. Ganun ba? No. And actually, walang kami. Hindi naging kami. Pero kasi, I feel like I'm cheating on you. Emotionally. Kasi alam kong part of me still loves her. Eh ako, tayo, ang plano mo sa atin. Gusto ko munang i-move yung kasal. But please, ayokong maiskandalo yung mga pamilya natin. Paano natin gagawin yun? I-involve sila dito, Tim. Ang alam nila, kasado na ang lahat. Magtataka sila kung bakit na lang natin i-move yung date ng kasal. I don't know, Charm. I don't know, sa totoo lang. Gulong-gulo na nga ako eh. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Okay, sige. Bibigyan kita ng time. Mag-isip ka. Then let me know. Kung nahihirapan ka, okay, pahinga ka muna. But please, Timothy, sikapin nating isalba tong relasyon natin. Pwede? Thank you. I appreciate the time you're giving me. Thank you, Charm. And I promise, babalikan kita with a definite answer. Okay. May pamasahe ka naman siguro, no? Kasi iuuwi ko tong kotse. Yep, kaya ko na yung sarili ko. Ingat ka sa pagdadrive, okay? Ikay, saan ka? So, ikaw din pala. Nanghingi ka rin pala ng space kay Charm. Correction. Ibinigay niya. Hindi ko hiningi. Well, bottom line is, hindi na tuloy yung kasal nyo and technically, break na kayo. So, bakit? Bakit kinailangan mo pang sabihin kay Charm? Okay na lahat, 'di ba? Kasado na nga yung kasal nyo eh. Ewan ko. I just felt like it was the right thing to do. Deserve niyang malaman. Charm is so pure and innocent. Hindi ko kayang lokohin siya ng paulit-ulit. Saklap, no? Parang kahit anong gawin natin, hindi tayo magiging masaya. Real question is, deserve ba nating sumaya? Why can't we be together? Lalim nung tanong mo ah. Pero may point. Kasi alam naman natin pareho na sa isa't isa tayo sasaya eh. Kaso pareho tayong takot aminin yon. So paano ibibigay sa atin ng universe yung happiness na hindi natin kayang tanggapin? Masyado tayong takot magpakatotoo. At selfish. Kasi ang dali lang para sa atin manakit ng ibang tao para sa sarili nating kapakanan. Hindi natin deserve mabigyan ng reward na happiness. Ang deserve natin, ito, parusa, sumpa, na kahit kailan hindi na tayo lubusang sasaya. Well, I guess, yun na lang yung magagawa natin. Tanggapin na we only get what we deserve. And we only deserve what we fight for.
Pakargahan mo nga yung kotse ko. Ha? Pakargahan mo. Full tank. For one last time. Dating gawin. Why can't we be together? This is just so hard for me. Why can't we have each other? Can somebody tell the reason why? Should have taken the chance. Popoy at Bea, sa wakas ay nagkaroon din ako ng lakas ng loob para maging totoo sa sarili ko. Kahit na ang kapalit noon ay ang masaktan ko, si Charm. Hindi ko pa rin makakalimutan yung guilt na naramdaman ko noong umamin ako sa kanya. Kitang-kita ko kung gaano siya nasaktan. Ramdam ko yung pagpipigil ni Charm. Pinigilan niya ang sarili niya na magalit sa akin. Kahit na nakagawa ako sa kanya ng malaking kasalanan, hindi niya pa rin ipinamukha sa akin na masama akong tao. Naging malaya nga ako, Popoy at Bea, pero habang buhay na akong mumultuhin ng ala-alang may isang tao na nagmahal sa akin ng buo, pero sinaktan ko. Nagkaroon ako ng pagkakataon na ayusin ang buhay ko, pero sinayang ko. Tandang-tanda ko pa noong iniwan ako ni Charm. Habang nagmamaneho siyang papalayo, kahit hindi ko nakikita ang mukha niya, alam kong umiiyak siya habang nakahawak ng mahigpit sa manibela. Natatanaw pa ng mga mata ko ang sasakyan niya, pero alam ko kung sino ang gusto ko makausap. Hindi ako nag-aksaya ng oras at tinawagan agad si Ikay. Hindi para pagbigyan ang mga puso namin, kundi para i-assess ang aming mga sarili. Nasa amin na ang pagkakataon para piliin naman namin ang isa't isa. Pero hindi pa rin namin ginawa. Mahal ko siya, mahal niya ako, pero hindi namin deserve ang isa't isa. Hanggang sa huling sandali, Popoy at Bea, ay nagkakaintindihan pa rin ang mga puso namin. Nagkasundo kami sa pagtanggap ng ideya na ang ganap na kasiyahan ay para lamang sa mga pusong hindi takot na ipaglaban ang nagpapasaya sa kanila. And sad to say, hindi kami ni Ikay yun. Masyado kaming natakot na aminin ang mga nararamdaman namin. At noong handa na kami, ay huli na. Nakapanakit na kami ng iba. Pero kailangan namin magpatuloy sa aming mga buhay. Nandyan man ang isa't isa o wala na. Cheers para sa newest daddy in town. Cheers! Thank you. Thank you sa pagpunta niyo. I'm really happy for you, bro. Alam ko magiging mabuti kang tatay. Thank you, buddy. Thank you. Oops. Mukhang kailangan jumuti ng daddy ah. Iwan ko muna kayo saglit ah. Enjoy lang kayo dyan. Oh, sige lang. Huwag mo kaming intindihin. Yes, baby. Hinahanap mo na naman si daddy. Ikaw talaga, daddy's girl ka talaga eh, no? Ay, cute. I wish na kapag lumaki ka na, hindi ka gumawa ng mga maling desisyon kagaya ni daddy. Anyway, I will always be here to guide you, anak. Daddy will always be here. Bagay na bagay, ah. Ikay? Uy, buti nakahabol ka. Sorry na late na ako sa mismong baby shower, kaya dito na lang ako humabol sa celebration. Wala yun. Na-appreciate ko na nakarating ka. By the way, nasa living room pala yung tropa. Nakita mo ba sila? Oo. Actually, sila ang nagsabi sa akin na nandito ka.
Ito nga pala yung gift ko para kay baby. Thank you. Ano nga ulit pangalan ng baby? Nika. Walang yaka. Katunog pa talaga ng pangalan ko. Hoy, wag mong bigyan ng meaning yun ha. I mean, okay, sige, aminin ko. Doon ko siya kinuha sa pangalan mo. Pero hindi dahil mahal pa kita or something, okay? It's just that I want her to be a reminder of my worst and best decisions in life. Paano naman nangyari yung worst and best decision? Pwede ba yung ganun? Well, worst decision, hindi ko napagbigyan yung sarili ko para maging masaya. And best decision, kasi nagbunga naman ng maganda. I'm a happy father now. I am happy for you. Kitang-kita naman na masaya ka na. Thank you. At gaya ng sinabi ko sa'yo kanina, bagay na bagay sa'yo, in fairness. Talaga ba? Oo kaya, you look responsible. Nakakapanibago nga lang kasi hindi ako sanay na nakikita kang ganyan. Feeling ko this is for you talaga. Kaya wag mo nang pakawalan yung si Maya. Hindi na talaga. Siya lang yung nakapagpatino sa akin ng ganito. Siya nga lang nakapagpa-realize sa akin na ready na pala akong maging tatay. Ready na pala ako sa mas malaking responsibilidad. I mean, with all due respect to Charm, naging mabuting partner din naman siya sa akin. But Maya is different. Siya lang yung nakatulong sa akin na ayusin ang napakagulo kong buhay. Grabe no, napakaraming nangyari. At napakarami nating natutunan. At yan naman ang isa ko pang gustong sabihin. Ang dami nating iniyak na luha na para sa ibang tao, para sa isa't isa. Yun pala, hanggang doon na lang yun. Duman lang tayo sa buhay ng isa't isa para magsilbing lason. Well, diyan naman ako hindi mag-a-agree. Bakit? Sabihin na nating, oo, nagsilbi tayong aral sa isa't isa. Pero bukod doon, naging source ka rin naman ng happiness ko eh. Panandalian nga lang. But still, happiness is happiness. Gaano man yan kaiksi o kung gaano man yan katagal. Masaya ako, Tim. Masaya ako na naging source of happiness mo ko noon. And hindi ko naman na siguro kailangan pang sabihin na naging masaya din ako noon dahil sa'yo. Oo naman, hindi mo na kailangan sabihin yun. Halatang halata naman sa'yo eh. Kilig na kilig ka kaya sa akin nun. Sira. By the way, nasan pala si Maya? Nasa garden. Nag-e-entertain ng iba naming bisita. Mga relatives niya. Oh, hindi ba siya magjo-join sa atin? Sabi niya, she'll find time na pumunta sa table natin eh. Okay. So paano, iwan muna kita dyan ha? Puntahan ko lang saglit yung tropa. Sure. Susunod ako. Asikasuhin ko lang muna si baby. Asikasuhin ko lang muna tong pinakabagong source ng happiness ko. Sa buhay mang ito o sa kabilang mundo, hanggat may pag-asa dumadaloy sa akin at sa'yo, hanggat pag-ibig ay panig sa Popoy at Bea, ibinahagi ko ang kwento namin ni Ikay dahil ayoko sanang may magaya pa sa nangyari sa amin. Dalawang pusong magkasundo sa lahat ng bagay. Ultimo sa karuwagan. Magkasabay sa lahat ng trip, pati sa pagpapanggap. Simulat sa pool, alam naming gusto namin ang isa't isa pero mas pinili naming pigilan ang mga nararamdaman namin hanggang sa sumabog na lamang kami. Hanggang sa huli na hanggang sa huli na para isalba pa namin ang isa't isa. Well,
Ang gusto ko na lamang sabihin ay, huwag sana nating tingnan ang pag-ibig bilang isang komportableng bagay lamang. Hindi ito pang good time lang. Yes, love is supposed to be easy. Pero sa oras na kailangan mo na itong ilaban, dapat ay handa ka. Dapat ay may tapang ka. After all, tama yung sinabi ni Ikay, we only get what we deserve, and we only deserve what we fight for. And in my case, inilaban ko ang pagkakataon na maitama ang lahat ng mali kong desisyon sa buhay kahit na medyo huli na. Kaya ngayon, deserve ko ang isang masayang buhay kasama ang mag-ina ko. Samantala, si Ikay naman ay nag-aaral ngayon ng pangalawang kurso niya sa kolehiyo. Gusto niya raw kasing i-reset ang buhay niya at gumawa naman ng mga tama ring desisyon. Si Barry, ayun, naging parte na siya ng tropa. Yung tropa na wala pa rin kaalam-alam sa mga nangyari sa amin ni Ikay. Anyway, hanggang dito na lamang Popoy at Bea. Masaya ako na nakapag-share din ako ng experiences ko. Kung may makaka-relate, sana, dun lang sa magagandang parte ng kwento ko. Huwag na dun sa mga magugulo. Maraming salamat sa inyong lahat, and may God bless you all. Lubos na sumasa inyo, Timothy. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Good time. Mga kapamilya, oras na natin, it's 2:39 in the afternoon. Ay nako, yan na nga po ha, ang medyo naging pasikot-sikot. Ayan, pero komplikado, pero ang dami nating dampot, di ba? Na kwento nitong ating letter sender na si Tim, di ba? Pinapakita sa atin ang kwento kung gaano nga lang ba kasimple, di ba? Ang magmahal sana, pero nagiging komplikado ito. 'Di ba? Along the way, nagiging komplikado. Nung una, 'di ba, katulad niyan si Tim tsaka si Ikay, gusto lang naman nila ng masaya, ayaw nila ng complications. Sige, meron tayong kasunduan na nandyan tayo para sa isa't isa mula nung college sila hanggang nung nagtrabaho na sila. Ayan ay naitago pa nga nila sa tropa, no? Pero yung palang pagiging simple sana nung kasiyahan na hinahanap nila, yung pa yung magko-complicate ng mga bagay-bagay. Dahil parang ang dami mong iiwasan. Hanggang sa nagkaroon na ng partner, tapos halos nandun na, kasala na yung pinag-uusapan naman ni Tim. Aba si Ikay pa yung kanyang iniisip. Ibig sabihin, hindi pa nauukol para sa kanya ito namang si Charm. 'Di ba? Na hindi naman din ibig sabihin na kung hindi pa rin si Charm ay si Ikay na. No. 'Di ba? May iba pa pala, may Maya pa. 'Di ba? You see how complicated love can be. Pero 'di ba kapag ka naman nalampasan mo yung mga komplikasyon, yung mga gulo, yung mga at pinatapang ka ng pagmamahal na ito, 'di ba? Kita mo naman, happy na ngayon itong si Tim. At happy na rin si Ikay. 'Di ba? Nandun lang sila talaga para iparealize at tulungan ng isa't isa na kung paano mahanap yung tamang partner para sa kanila. 'Di ba? Nakakagulat ganyan ang mga pangyayari sa atin. Kaya sa mga kabataan na kikinig ngayon, kung sino man ang jowa nyo, hindi ko sinasabi na yan na magiging jowa nyo forever. At lalong hindi ko naman sinasabi na hindi sila ang magiging jowa nyo forever. Di ba? Merong mga magkakaroon pa ng mga complications along the way. Di ba? Marami pa mga matututunan, magmamature pa kayo.
Pero kung kailan ka patatapangin ng pag-ibig, kung kailan mo pwedeng ipaghiyawan na sa mundo, yung napakalakas na pakiramdam mo, iyon ang pinakamahalaga sa lahat. But then, syempre, kailangan din nating mag-hello doon sa mga sana, 'di ba sabi nga ni Tim, kung may nakarelate man dito, sana ay hindi nyo pinagdaraanan yung mga magugulo na naging parte ng buhay ko. And I'm quite sure na meron mga nakikinig ngayon, 'di ba, na oo nga, meron ng partner, pero it doesn't necessarily mean na masaya sila katulad ni Tim. Nakita natin 'yan kay Tim at kay Charm. Nakita rin natin kay Ikay tsaka kay Barry. 'Di ba? Masaya sila together, almost perfect. Pwede na silang magpakasal, ganun yung kulang. Pero hindi natin kasi alam yung mga detalye. Hindi natin alam kung papaano nagtatagpo yung kanilang mga pakiramdam din sa isa't isa, 'di ba, na perfect naman kayo. Yes. For each other. Yan ang opinion natin. Pero yung pinakamahalagang opinion ay yung nararamdaman talaga ng dalawang tao. 'Di ba? Samantala, eto, basahin na muna natin ang mga reaksyon ninyo. Sabi ni Renny Boy Quejadas, Ikay, tagasan ka po? Yan na naman eh. Porke nalaman na busy ito si Ikay at kumukuha ng second course niya eh. Single pa rin. Nahanap na kung tagasan, Renny Boy, ha? Ayan, sabi ni Marvin, nahilo ako sa kwento para akong pumunta sa Baguio. Oo, na isa rin sa mga pinuntahan nga nitong sina Tim at ni Charm kanina. Doon sa para makapag-unload lang, para makapag-unwind ng kanilang mga bit-bitin sa buhay, 'di ba? Sabi naman ni Rolene Alet, nice story. Clap, clap, clap. Di clap, clap, clap. Oo. Si Marjorie Laudenio, sabi niya, I'm so happy for you. Big check. Oo naman. Maging happy na rin tayo para kay Tim. Kasi I'm quite sure kung si Tim at si Ikay ay pinagpatuloy yung kanilang relationship, sigurado yung iba sa inyo sabihin, sinulot ni Ikay, inagaw siya mula kay Charm na ang bait-bait. Pero di ba, ang katotohanan na mahirap talagang saktan yung mabait na tao. That's true. Totoo yan. At sa tingin ninyo, tayo lang ba mga nakakakita ang makakapagsabi nun? Of course, kahit yung karelasyon mismo, yung katulad ni Tim, 'di ba, na nakikita kung gaano kabait si Charm, na nagpaplano na nga silang magpakasal, ay aatras doon sa kasalan sana, 'di ba? Mas mahirap din kasi na ipagpatuloy sa pagpapakasal yung isang bagay na hilaw pa. Oo, yung bang parang pinilit lang dahil magkasundo na yung mga magulang namin. Magkasundo naman kaming dalawa, wala kaming away, pero hindi pa buo yung loob mo para panindigan na ikaw ay magiging groom na, ikaw ay magiging bride na, o sabihin na natin na napipilitan. 'Di ba? Hindi tama. Para sa akin, tama pa rin yun, O kesa naman, nagtuloy kayo sa pagpapakasal, tsaka lalabas yung mga issues na napaka-komplikado na ganito pala katindi. 'Di ba, na hindi pala buong-buo yung pagmamahal mo, 'di ba, doon sa isang tao. Alam nyo, hindi mas nga yun, mas blessing pa kumbaga ang dating nun kung sakaling hindi mo na itutuloy dahil sa mabait ka. Hindi ko talaga I just have to leave you. 'Di ba? Hindi na, it doesn't make me a bad person. It's just that sa sobrang bait mo, hindi ko kaya kung paano sasabihin ito, pero I just have to leave. 'Di ba? Kaya I have to commend si Tim kahit na medyo it's too late. Oo, doon sa pagde-decide niya, umabot sila sa pagpaplano. Pero mas late pa siguro kung sakaling umabot na sa pagpapakasal. Oo, at na-i-file na yung marriage certificate ninyo at married na kayo by law, 'di ba? Na wow, medyo mas komplikado na 'yan. Oo, pwede na magkakasuhan at sakit sa ulo pagka nagkataon, 'di ba, na hindi ka pala talaga fully satisfied as a partner, 'di ba? Or just parang ikaw lang, 'di ba? Hindi ka pa satisfied sa desisyon mo. Oo, mahirap yung pinipilit ho talaga. Kahit saan naman po 'yan. Kahit sabihin na niluto ko masarap na pagkain, sige, yung masarap para sa iyo, ipilit mong ipatikim sa kaibigan mo,
kung paano yung saya mo. Minsan, di ba, parang okay lang naman siya. Mau-offend ka pa. Di ba ganyan tayo, mau-offend ka? Okay lang, ang sarap-sarap kaya. Hindi nga eh. Okay lang sa akin. Okay lang, di siya masarap, hindi siya ordinarily good. Okay lang, mediocre. Ganyan. Mahirap tanggapin yun. Oo. Ayan. Sabi ni Shinea Chan, I'm so happy for you, Kuya Tim, from the way you think nung bata pa kayo na puro chill lang ang gusto hanggang sa makita mo na ang daan patungo sa maturity stage. Bago mo tinuldukan, pinag-isipan mo muna ng maraming beses nang walang padalos-dalos. Very inspiring story. Ayan. Thank you, Shinea Chan. Ayan. Si Sere Gonzalez naman, walang kahit sino ang pwede magdesisyon kung sino talaga ang ating mamahalin. Kaya wala dapat nasisihin kung makasakit muna tayo ng iba bago tuluyang maging masaya. Well, that's true. Oo, gusto ko yung sinabi niya ni Sergio. Sige na, kumbaga, sabihin nyo na ang gusto nyo sabihin. Mabait yung girlfriend ko mabait yung fiancé, di ba? Yung fiancé ko, mabait siya, wala naman siyang pagkukulang. Hindi ko nga gusto 'di ba? Gusto ko siya pero hindi pa dun sa not to the extent na magiging mag-asawa kami. Siguro it's a wrong decision na yayain na siya ng pagpapakasal, 'di ba? And then umatras, pero mas magiging mali kung ipagpapatuloy ang isang malaking responsibilidad katulad ng pagpapakasal para lang panindigan yung mali mo palang kagustuhan. 'Di ba? Mas mahirap po talaga 'yon. Ayan, kahit nga may masaktan, totoo yan, seryo, no? Minsan kailangan, tayo rin naman natututo Ewan ko lang yung iba sa inyo, ha? Unless sadista kayo siguro. Di ba? Sa sadista, kapag ka nakakapanakit sila, lalo lang sila nag-i-enjoy, lalo lang silang sumasaya. Pero kung ikaw ay nagmahal naman ng tunay, kapag ka may nasaktan ka, of course, a part of you also is hurting. 'Di ba? Nasasaktan ka rin na bakit ko ba siya nasaktan? Bakit ba nagkaganito? Bakit ba nagkaganon? 'Di ba? Ganun 'yun Oo, pero kapag pag nakukonsensya ka wala I just have to leave. Oo. Ayan, sabi naman ni Gail Campos, minsan talaga sa sarili nating desisyon tayo mas nasasaktan. Ang isang mahirap is ma-in love sa sarili mong kaibigan. Kaibigan mo na ng matagal. Ayan, it's good to hear na naging maayos naman kayo both. God bless you both. Ayan, thank you, Gail Campos. Nasan pa yung iba? Si Miss Trina Loresca, sabi niya, ito yung nakakalokang story pero maraming pulot na lessons. Napakaraming chances na dapat nagawa na nila ang gusto nila pero mas naging mature sila sa reality ng buhay. Ayan. Thank you, Miss Trina Loresca. Ayan. Sabi naman ni Jean Sheila, para sa akin, always choose what will make you happy. 'Di ba? Kasi parang sa college yan Pag hindi mo gusto ang kurso mo, dahil gusto ng mga magulang mo, malamang mahihirapan ka. 'Di ba? Well, ganoon naman po talaga 'yun. Kapag hindi mo gusto, 'di ba? Would you rather be lucky or would you rather be happy? That's a question. Yan yung para na-formulate kong question kanina. Swerte, mas gugustuhin mo bang swerte ka o mas gugustuhin mong masaya ka? Kasi kung swerte ka, mabait ang partner mo, maalaga, mayaman, maganda, walang kapintasan sa mata ng iba, pero are you happy? That's the question. Are you happy with her? Are you happy with him? 'Di ba? Kaya, 'di ba? To the question, would you rather be lucky, 'di ba? To have this person or kahit na simple lang, kahit na hindi kagandahan, hindi kayamanan o sabihin mo nang parehas lang kayo mahirap, pero ang happy mo sa relationship ninyo, you will always choose her. 'Di ba? You will always choose him. 'Di ba? Because he or she is your source of happiness. 'Di ba? Yun yung mas maganda ron 'Di ba? Kaya hindi naman laging sineswerte ka at hindi naman palagi nakasama nyo ang mga tao na magre-remind sa iyo na ang swerte mo sa asawa mo, ang swerte mo sa
sa kapartner mo, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, 'di ba? Sino ba lagi magkasama? 'Di ba kayong dalawa? Mas maganda na ang fini-feed ninyo, 'di ba, ay yung happiness nyo together, 'di ba? Kasama ang isa't isa. Oo, mas maganda na 'yun. Kahit walang ibang tao na nagsasabi ang swerte mo sa kanya, ang swerte mo sa ang swerte niya sa iyo, ganyan. Nobody needs to convince you, 'di ba, na you are lucky because you are already happy. Oh, 'yun ang hanapin niyo sa pagmamahal. 'Di ba? Yung kahit ano pang sabihin niyo, kahit hindi niyo sabihan na maganda o gwapo, mayaman, mabango, 'di ba? Ang partner ko, masaya kami kapag masaya kami. We are we are full of joy, and that's fine. That's about it. 'Di ba? That's our love story. What is your love story? Define your love story. Happy. Happy yung love story ko. 'Di ba? Mas maganda yung ganun. Hindi yung masaya kami kasi ganito, may business kami, okay siya maghawak ng pera, naglo-lotion siya sa gabi, hindi nagbibitak-bitak yung talampakan niya, ganyan, kaya lalo ko siya minama. Ang daming explanation, 'di ba? Ang masarap lang naman, kumusta ba ang pagsasama nyo? Masaya. Yun ang pinakamagandang sagot. 'Di ba? One word, 'di ba? Yun ang sana mag-define ng inyong relationship na buti naman. Etong si Tim ay nahanap na yon sa piling ni Maya. Ayan. Sa piling ni Maya na siya ngayon, pero sa tulong rin ni Charm at sa tulong ni Ikay, 'di ba? Na sige, komplikado pero sana marami kayong mga napulot, mga kapamilya, no? Thank you so much sa lahat po ng mga tumutok sa atin for this whole week. Maraming salamat sa lahat ng mga hindi nang iwan, 'di ba? Sa lahat ng mga pa-stars ninyo, sa inyong mga pa-super stickers, sa inyong pa-super chat. Ayan, thank you so very much sa lahat ng mga nasa YouTube. Maraming salamat po sa inyo, and of course, ang ating mga magagaling na dramatista na talaga naman never fails to give us a better show. 'Di ba? Kapag nandyan sila, ang gumanap na si Timothy ay si Warly. Si Ikay naman ay ang pagkagandang si Cindy Bacena. Si Barry na mas na-enjoy na halik-halika ng bote ng alak ng tropa nila Timothy at Ikay ay si Dan Capuchon ang gumanap. Nag-break na sila pero mag-on pa rin bilang barkada. Saya. Ayan, at si Charm, umuwi mang luhaan, naligtas naman sa mas mahabang pagkasakit ng kanyang pakiramdam. Nax. Si Jamie Rubio. And of course, si Shyla naman, ang isa sa kanilang mga friend na lagi nandyan nagyayaya. Si Best Actress daw palagi ito kapag ipe-present. Si DJ Bea. Si Gorgeous D. Thank you. Yan, at syempre, ang the lever of the band. Ang may pinakamatibay na atay sa magtotropa, si Mark, na ginampanan ni Makoy Marcos. Thank you so very much. At ang ating writer for today ay si Warly Alagaw at ang ating editor, si Joko Loco. Thank you. At syempre maraming salamat din sa ating executive producer, napakatyaga, napakasipag at talaga hong napakapogi at napakayaman. I-PM niyo po siya sa lahat ng mga naghahanap ng jowa dyan. Sir Mark, si Sir Makoy Marcos, thank you so very much. Okay? Ayan, kaya naman mga kapamilya, naku, ano bang paalaala ko sa inyo? Mag-Spotify tayo, ha? Dear MOR, the podcast sa Spotify ngayong Saturday and Sunday. Sa Lunes ulit, magkita-kita po ulit tayo. Pwede niyong balikan yung mga storya sa YouTube. Pwede niyong balikan din ang ilang mga episodes yun nga sa Spotify at dito rin mismo sa ating Facebook fan page ng Dear MOR. Okay? Dear MOR, the official fan page. At dito sa MOR Manila fan page.
Bahala po kayo. The choice is yours. Basta sana makasama pa rin namin kayo ngayong weekend na ito. Thank you so very much mga kapamilya. Nakasama niyo po ako sa ngalan ni Gorgeous B, Bea. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy na lagi nagpapaalala sa inyo. Stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari mga ka-family, please stay happy.